Hi everyone, I am Ulysses B. Paraiso and I came from Group 1. So, ang chapter nga, amo ang i-report karon mao ang chapter 1, which is the island of Mindanao and the Sulu Archipelago. So, when we say the island of Mindanao, it is an island located sa southern part sa Philippines. While ang Sulu Archipelago, mao na siya ang group of islands. So, located siya sa Sulu Sea, so between Mindanao and the Borneo. So, ang kaning Sulu Archipelago, mostly mga Muslims ang naadiha. Yes. Start. So, for introduction, Mindanao, an island located in the south of the Republic of the Philippines. Sorry. So, sama sa kong giingon na. So, ang Mindanao is located in the south part sa Philippines. So, it has been home to members of the Islamic faith. So, ang mga Islam, sir, mga Muslims, dugay na sila diri sa Mindanao. So, sa una pa lang na sila diri. So, here are my co-members. Ganun sa taas. So, to start the section 1. So, kato mo gyud among kanang chapter jud karon sa chapter is naay kanang by section niya. So, ang ako is ang section 1. So, the history of Mindanao. So, for introduction, so Islam first arrived in Mindanao during 13th century. So, naabot ang Islam diri 13th century. So, Mindanao remains a crossroads for our diverse, when we say diverse, klase. So, array of ethnic and religious groups. So, including na dito ang mga descendants of Japanese immigrants. Kaya daghan na nga Japanese di sa una. Yes. So, here are the objectives sa ako ang report karon. So, at the end of discussion, you were able to first understand how Islam arrived in Mindanao. So, mahibalaan ninyo yung sa pag-abot sa Islam diri sa Mindanao. Kadua is to learn about the immigrants of Japanese descent. So, ang mga immigrants gikan sa Japan. Then, to know the different ethnic groups of Mindanao. So, mahibalaan na to kung unsa to ang mga different ethnic groups diri sa Mindanao, and to explain the ancestral domain issue. So, there is ancestral domain issue between Muslims and Christians. So, mahibalaan na to kung unsa to siya nga issue, and the conflicts that arose. So, unsay kana conflict nga ni murag nabunga ana ng gawas, and how the peace process was established to resolve the conflict in Mindanao. So, mahibalaan po nato kung unsa pagsulbad kato siya nga conflict. Yes. So, let's start. So, the introduction of Islam in Mindanao. So, Islam first arrived in Mindanao during 13th century. So, naabot ang Islam during 13th century diri sa Mindanao. So, it was introduced by Muslim traders and missionaries ng gikan sa Malaysia. So, naay legend. So, according sa legend, di ba natin mga Muslim groups o natin mga indigenous people or indigenous group na. So, kanin sila mas magsuod na sila, di ba? So, according to legend, nagikan daw na sila sa duha ka brother na aday mag-isuon na nung unang panahon na ay mag-isuon. So, mani siya sa older brother, mani si younger brother. So, si older brother daw kay na-touch siya pag-ayo sa teaching sa Islam. So, na-touch siya pag-ayo. So, na-convert siya, nahimo siyang Muslim pod. While ang kaning younger brother pod kay wala siya ganahi sa teaching sa Islam. So, mag-igsuon man sila, dili siya gusto magsumpaki sila sa iyang older brother. So, nag-decide ang younger brother na wadto na lang siya mountains. So, dito sa mountains na lang siya magpuyo. Ay magsumpaki man sila, wala siya ganahi, wala siya sabot sa kanang tindahan sa Islam ba. So, pero igsuon sila, close sila. So, ang gibot sa younger brother na sa mountain, pwede sila mag-away. So mao daw nga amigo ang mga indigenous people o ang Muslim groups. So, mao na siya ang legends kung aha daw nagikan ang Muslim o mga indigenous. Yes. So, ay diri pag mayong tag-sultanate, mo na siya ang mga strongest state nga Muslims. While ang Sulu, mo na siya ang kanang ay dili mo lugar na sa Sulu. So, the Sultanate of Sulu, kato daw sa unang panahon pa lang, ang Sultanate daw sa Sulu, mo na siya, yung tag-sultanate Sulu as strongest state. Sultanate Sulu, mo na siya pinaka-powerful nga state sa Muslims. It was during the 15th century. Then, ni-follow po ang Sultanate of Maguindanao. So, it was during 16th to 17th century. So, na-powerful po ang Sultanate sa Maguindanao. So, mo na siya ang mga Muslim states nga successfully resisted Spanish invasion. So, ipagtanggol nila ang atong kayutaan sa Mindanao ikan sa mga Spanish invasions. So, their descendants known as Dato still hold political power in Mindanao. So,
early 20th century, so 90% of population in Mindanao is Muslims. So during 20th century daw, so 90% sa Mindanao is mostly Muslims. So large number of Christians started to resettle on the island because of resettlement policy adopted by the American territorial government in 1902. So kani siya is ang mga Christians is nasa Visayas ug Luzon. Karon gi-invite sa Philippine government ang mga Christians na balhin sa Mindanao. So nibahan sila sa Mindanao. Kaya karon ang mga Muslim is kanang tungod silang pagka-generous, nila ba helpful, pagka-generous nila is naluoy sila nga kaning mga Christians kasi kauno nila asa sila mapuyo. So karon ang mga Muslims is naghatag sila ay mula naghatag nagpahiram or bali loan sa loan nila na sa lang mga Christians nga dala sila mapuyo, dala sila mag-farm, i-cultivate nila, magdala sila mag-cultivate, pinasa sila kaunon, so nga niya. So karon tungod aning resettlement policy, so gikan niya siya sa gi-adapt niya sa Philippine government gikan sa American territorial government in 1902 ni siya nga ikuan nato karon naghatag og policy ang Philippine government og resettlement policy. Karon ang mga Christians gipantagaan na sa Philippine government ang mga Christians anang katong mga yuta nga gipanghatag na gikan sa Muslim padung sa Christians kato is na-cultivate naman to, nakapabalay na sila dito. Karon ang Philippine government tungod aning resettlement policy gipagtagaan sila mga tituloan ng mga yuta. Karon diyan na ang mga Christians na gain na nila ang mga Muslims nga ang gobyerno sa Pilipinas gitagaan mig tituloan ning yuta. So naay resettlement policy. Karon natingala ang mga Muslim lost their ancestral lands by this government policy which later on become conflict over this land. Yes. So nawala ang katong kinito ang mga Muslim, ilan lang tong gipahuram sa mga Christians, ilan tong gipaloan, ilan lang to nila sa ila. Karon na may resettlement policy. So wala na mabuhat ang mga Muslims. Kaya na naman to yung mga titulo tong mga yuta ato. Yes. So muna ni aros ang conflict. Muna nagasumpaki ang Christians ug ang Muslim. So mo to siya. So example ani kay sa Santos Baybay kay ni ana man to si isang katong nato siya kanang kuan dito tong mga cottage kato siya nga area is kanang gikulong sa kuan kanang gibuting kanang mga stick plywood ay kanang si tawag anang yellow good na scotch tape gibot yan ana sa mga sundalo kay ang mga Muslim ginaangkon lagi nila nga ilaha lagi to kasi ilaha lagi daw tong kinanunuan nya kato nga yuta kina naman to government nga ay na nato siya itutulong gikan sa gobyerno nato siya ya mo nagsumpaki sila kay matud pa sa mga Muslim ilaha to o ilang gipagtanggol sa gikan sa silang ancestral mga gikan sa silang mga kinanunuan pero wa sila mabuhat kina na mga titulo sa gobyerno good. So next is the immigrants of Japanese descent. So Japanese immigrants began arriving in Davao in the early 90s, initially working on hobby project in Luzon. So ang mga Japanese immigrants naghinay-hinay na sila abot sa Davao in early 90s in which pero bago na sila gikan sila sa Luzon, so na sila kanang gitrabaho dito nga highway. So after the project ended, they moved to Mindanao, particularly sa Davao. So due to its abaca industry. So after na finish nila ang project nila dito sa Luzon, which is itong pag-construction sa highway, after is namalhin sila diri sa Mindanao, diri sa Davao. So dito sila trabaho sa abaca industry. Sorry. By the time of World War II, napildi ang mga Japanese. So karon 20,000 Japanese live in Davao, namahin sila dito sa Davao ha. So dito sila dapit sa Mintal. So karon hindi natawag to siya dito og Japan Town. Natay Chinese Town, napuntoy Japan Town. Dito sa Mintal na siya. So sa Mintal ambot sa Mintal sa Davao. So Mintal nga ay ha, dili. So they also settled in other parts of Mindanao. So dili lang sa Mintal, dili lang sa Davao, dito other parts but sa Mindanao. So engaging in agriculture and trade. So nag-engage sila sa agriculture. So daw na palang ganyan na nag-agriculture. Siyempre na importante ka ng agriculture and trade. However, after Japan's defeat in the Second World War, Japanese residents and their descendants faced persecution. So atong pagka Second World War, napildi ang mga Japanese, di ba? Karon nag-atubang sila og persecution, pamatching sila, pangita sila tungod ana. So ilang gitago ang ilang mga identities. So gidiscard nila ilang mga passports ug documents nila sa ilang life. So as a result, their one significant presence in Mindanao kay na disappeared. Yes, gamay na lang ka makita ang mga Japanese diri. Gamay na lang. Chinese daghan. So next is the people and religions of Mindanao.
So Mindanao is home to three main ethnic groups. So mo na ni. So naay tulo kabuk nga ethnic groups. So Christians, Muslims ug indigenous groups. So Christians, so mostly gikan na sila sa Luzon ug Visayas. So sama sa akong gingon na gikan sila sa Luzon ug Visayas kas gi-invite sila sa Philippine government kay mamalin diri sa Mindanao. So arrived to government resettlement program. So sa akong gaina nga pagbalin sa Mindanao gitagaan sa resettlement resettlement policy, so gitagaan sila titulo sa yuta. So katong yuta is dili na to sa Muslim sa pag nag-iya na to sa gobyerno. So Muslims, so the Bangsamoro people, so who have lived in Mindanao for centuries. So nauna pag yun ang mga Muslim gud diri bago yun ang mga Christians, nauna yun ang mga Muslim diri tungod lang yun ang resettlement policy. Okay, wala man kay kanang proper jud na kuan ang mga Muslim diri agud ato nga time, wala kay kanang proper nga arrangement nga na basta nakabalo nga na ding nga ana tungod ato resettlement policy. Itong ato gipatagaan man sila titulo atong asa ang gobyerno ang mga Christians na ilahan atong yuta. So bisan pag saon mo pag-ingon kung tayo Muslim ka kana imong yuta gikan na sa imong kananuan saan pa nimo na abdan kanang yuta giiyan na sa Philippine government tula na jud kay mahimo ana. So ikatulo is the indigenous groups. So more than 20 tribes such as Manobo and Tiduray. So daghan kani sila. So example lang na is Manobo ug Tiduray who practice traditional religions. Mga tinuohan ba basta ng mga pagsamba na sila og mga anito-anita nga na sa mga samba sa adlaw or sa pailang gisamba ng mga indigenous groups nga na. So Muslim population in Mindanao, so pinakaunan siya na ethnic group may tulo: Muslim, Christian og indigenous. So una sa taong Muslim. So Muslim population in Mindanao, so concentrated in Lanao del Sur, Maguindanao, Basilan, Sulu, and Tawi-Tawi. So dira sila namuyo, Muslim namuyo dyan. So follow the 5 pillars of Islam. So naigintawag nga 5 pillars sa Islam, and listen to Quran verses broadcasted from mosques. So celebrate feast called Kanduli. So nasa sila pesta nga yung tawag Kanduli, ug ginaga-observe sila og fasting during Ramadan. So this lang mga on during Ramadan. So prefer to complete important work in the morning due to fasting. So mas can prefer nila nga pangbuhaton tan trabahoon during morning kay tagagabi na mo sila fasting good yut moon ba. So use Islamic greetings. So assalamu alaikum nga na. So instead of Tagalog greetings, I don't know kung asa nila assalamu alaikum kuan nata ni like hello nga na siguro, or good day nga na tana assalamu alaikum. Sorry kung mamali ko, i-correct lang ko ha. So women wear hijabs og niqabs, with older women becoming more religious over time. So the atmospheres in this area resembles Middle Eastern, kasi Middle Eastern countries mo gid kanang naka sila kasi ngani sila ba mga Muslim jud kayo kanang kay Muslim kay sila, Muslim kay aura diri nga lugar nga. So mapili mo nga naka sa Middle Eastern countries, search na siya. So next is ay kadua ang Christian population in Mindanao. So majority population similar in lifestyle to Christians in Luzon ug Visayas. So similar lang sa Luzon ug Visayas, gikan pa na sila dito. So many settlers came from gikan sila sa Panay, Cebu ug Negros. So dito sila nagpuyo sa Panay, Cebu ug Negros. So speak Visayan at home but use Tagalog as a common language. So gamit sila mga Visayan language, pero ang common language nila is Tagalog. So consume alcohol and pork with its own roast pig. Muslim bawal man, di ba? Bawal. Sila ha, kaon sila na. Dalahi man tag tinuohan. So respect each other, respect one another. So being a central dish as celebration. So basta mga Christians gani, nadyo na lechon, di na mawala. Pag birthday na lechon, pag kasal na lechon, nadyo na siya mawala. So Christmas is the most significant holiday. So gina-celebrate sa Christmas is ginatuuhan jud niya sa 25 ang gipatgit na tao si Kristo. So gina-celebrate ang Christmas during 25 sa December. Yung start po siya kay kuan ang Pasko, nag-start po siya kay early as September, mga bare months mong tugnaw kay nga panahon. So next, ang ikatulo ha, indigenous groups in Mindanao. So follow traditional beliefs, worshiping spirits in nature, Merayad spirits. Pag mga Merayad spirits, man na siya mga spirits in nature. So like mga kahoy, hangin, ulan, tubig, adlaw. Ayan na. So conduct unique ceremonies to honor their deities. So mag-conduct sa mga ceremonies, ganun sila sila pangalahala, magsayaw-sayaw sila, ayan na. So more than 20 different indigenous group exist. So mo ni sila mga 20 different indigenous group nga nag-exist: Tibuli, Manobo, Bagobo, Higaanon, Patna, Bilaan, Tausog, Maguindanao, Maranao, Cagayanin, Subanen. So na sunod, Dulangan, Manobo, Kalinga, Sama Badyaw, Bilaan nga. Bilaan pud nga Apo, Sandawa, Ibanag, Mamanwa o Kinaraya.
mo na siya ang 20 ka different indigenous group exists man na sila. Dili na ako na sila isa-isa kay dili kana ingon lang ako kung unsa na sila, pero kay dili din na siya mao ang nasa main topic din ako. Pero share lang ako kung sa tuma 20 different techniques sa libro. Duha ra man gyud ang giingon dito, duha ra ka book. So nag-search lang ako sa rin ang 20 ka book dai, so akong gibutan na lang pud diya para makabalo mo. Tanaw lang yung sa PPT. Napadi isa rin sa ako ibanag. So next, so ang mga indigenous group pod nag-aware sila mga traditional clothing features na i-color nga ilang mga bright colors niya na. So na i-color red, yellow, and green. So performances in traditional attire captivate audiences. So hindi kasi sila magtanong ka ng mga katubo gud niya sinuotan mga ingani na siya mga ingana ba ng na siya mga ingana gud ng mga ingana niya kayo kasi mga hindi kasi sila tan-awon. Yes, pang Pilipin kaayo ana lang. So, muna siya. The ancestral domain issue. So, mabala na ito direct sa itong konflikt na isa. So, Christian settlement in Mindanao. So, muudjud di siya ang main dyan niya. Naka-arouse dito conflict. Yes. So, in the 1960s, in year 1960s, so the Philippine government encouraged Christian settlers, mainly from Visayas, to move to Mindanao. So, Visayas o Guan, mostly Visayas, pa pila po. So, ang Philippine government, like, sa akong ginang ilang gi-encourage to nga, pamuyo mo diri sa Mindanao, diri mo puyo sa mauna to. Karon gitagaan sa gobyerno og ay nagmugna ang gobyerno og Philippine policy nga katong resettlement policy. So, tungod ato ang mga yuta sa Muslim na sa napanag-iya na sa Christian. Wala ba proper jud na kuan ang Muslim nung wala sila mga proper papers ba na ilahan na wala pagkamatuod nga. So the government provided them with land and their communities expanded legally. Legally kinaas sila papers na sila titulo nagapamatuod niya kanang yuta ilaha. Unya mo sa buhaton sa Muslim wala sila mabuhat sa unsaon nila nga kanang yuta agi kana sa among kananuan amuan na wala may papers, so wala jud mabuhat ang Muslim ano. So luoy kayo ang atong mga Muslim brothers and sisters. So Muslim perspective on land ownership. So Muslim believes they initially lent land to Christian settlers out of generosity. So generous man sila. So katong una kong gaina is naluoy sila nga malhin man diri ipabalhin man diri mga Christians sa Mindanao. So wala sila balay, wala sila yuta nga pwede sila sa mamayo, wala sila kaunon, sila kagardinan. So ito naluoy man ng Muslims ilang gipahiram or gipaloan or gilen sa nila sa kuan sa mga ato ang mga Christians. So dito nang mayo, over time settlers cultivate more land and later claim legal ownership. So government recognition. Diba? So this shock Muslims, shock ang mga Muslims ato as they had lived on the land for generations without formal registration. Diba? Wala may formal registration ang mga Muslim. Kunya ang Philippine government tungod ang settlement policy gitagaan na og titulo to mga Christians. So Christians na gyud to siya. Kinaagi siya formal registration. Ang Muslim wala siya proper. Tay mabuhat jud na siya. Conflict over land. Disputes over land ownership led to violent clashes between Muslims and Christians. Sumpaki na, away na, nag-away na sila. Kanang siyempre, sa generations, ikan gusto sa kinanunuan sa mga Muslim, ilan yung itong ipagtanggol. Yung Christian, pero ilan naman itong i-claim na nila. Siyempre na sila yung mga titulo. So Christians fought to protect what they saw as their hard-earned land. Kagihatag naman ito sa mga Muslims sa ilahan, ilan itong i-cultivate pag-ayo, ilan ito dito sa nagbalay, dito sa nag-garden, yan na. So ilan na ito, feel nila, kanang dilis pila, kanang kitungod sa tulon, ilahan na ito, mga gikuan sa mga Christians. So while Muslims defended their ancestral heritage, nag-ilikuan dyan sila nga, ikan man sa mong kanunuan, gano'n inyo man ang kinon. Muna nag-conflict, kaway na, Christians o kang kuan, ang Christians o kang Muslim. So karon, giyon sa pagsilba. So here is the steps toward peace. So to solve the conflict, so a special Muslim government which is highly autonomous government. So gikan sa Muslim nga government. So was created, na-create ni siya para makontrol ang affairs away sa between Muslims o Christians para makontrol. So nag-create og Muslims og highly autonomous government. Kinsa may gusto mo kig-away sa kanay? Kinsa may gusto ka ng samok? Di ba, we want peace para natay ka ng harmony and so however, the fighting did not stop. So wala pa ni stop of fighting. Away pa. Paki. So kay wala man kay nabait na sila trust issues kay basing na pug kanang kay katublang kay siya nag-betray sila. Di ko siya matawag og betray kay gikan mo sa government to gitagan sa settlement policy. Yan na. So nagkaroon na yung trust issues niya ng mga Muslims Christians. Yan na. So wala pa man nag-stop jud. So ay third party
Hmm. Sorry. So Japan, so through GICA, GICA. So kuan siya, kuan pa niya kanang like paras ka pa niya sa kanang high autonomous government ing ana kanang institution nga paras ka pa na siya nga institution nga gikan siya sa Japan nga tungod ana is nagka-peace talks. So nagka-peace talks ang Muslim ug ang Christians. Nagstoryahan sila peace talks. Kung ba ni ginabuhat pud sa kuano kung tay nag-away ang country to country mo adto si kantay mo adto si Rodrigo sa China kaya magstorya sila dito. Peace talks na sila and economic projects to stabilize the region. So mao to siya. So ang conflict atong tungod atong sa giangkin na sa Christians ang yuta sa Muslim mo to, di ba, tungod ang resettlement policy nagka-conflict. So nasulbad ra pud siya. So kato ang ato ang mga Muslims ug Christians karon okay na siya. Nasulbad siya kay tungod ani highly autonomous government niya with the help of Japan pa gyud sa ilang government po dito nga sa JICA. So natabangan nagka-peace talks, nagkaroon ng peace. So na-abstain na siya. So mao na to siya ang about sa report nako. So in conclusion, the story of Mindanao is about religion, migration, katong sa Japan, di ba, natadri and conflicts over land. Pero solbad din ba siya? The misunderstanding between Muslims and Christians led to violence sa paki nag-away. Peace efforts have been made, but both sides must continue working together to achieve long-lasting peace. So, maura na ako ang report. Thank you o daghang salamat. Bye-bye!